Ako si Jennifer Cao. Ibabahagi ko ang usapan namin ng mga kaibigan noong isang araw tungkol sa salat laban sa mahirap. Kaya hayaan ninyong sabihin ko ito sa simple at tapat na paraan. Malaki ang pagkakaiba ng salat sa mahirap tulad ng malaking pagkakaiba ng mayaman at karamihan sa mga tao ay napagkakamalan ang mga salitang ito at hindi malinaw ang pagkakaintindi sa apat na salitang ito. Suriin muna natin ang mahirap laban sa lugmok. Ngayon, ang pagkalugi ay pansamantala lamang. Ang mahirap ay isang uri ng pag-iisip. Ang pagiging broke ay pansamantalang kakulangan sa pera. Maaaring nag-invest ka o may binubuong malaking proyekto. Nasa transisyon ka man, buo pa rin ang iyong pananaw, paniniwala at mga pamantayan. Pansamantala kang nalugi, hindi talunan. Ngayon, iba na ang mahirap. Yang kawawa ay kapag tinatanggap ang limitasyon bilang pagkakakilanlan. Sasabihin nilang, ito na ang kapalaran ko. Hindi ito para sa atin. Masama ang pera. Maaaring wala kang pera ngayon pero may direksyon ka. O may pera ka nga pero dukha naman sa espiritu. Yan ang kawili-wiling katotohanan. Ngayon ating tuklasin ang mayaman laban sa mayayaman. Yung mayaman na ay tungkol sa pera. Ang kayamanan ay tungkol sa buhay. Ang isang mayamang tao ay maaaring magkaroon ng malaking kita, mga mamahaling bagay, nakikitang tagumpay, ngunit maaari itong mabilis na maglaho. Kung titigil ang kita, titigil din ang pamumuhay. Iba ang mayaman. Ang mayaman ay may mga ari-arian na nagdudulot ng kita, kalusugan, kapayapaan ng isip, kalayaan sa oras, emosyonal na katatagan, matibay na relasyon, at panloob na katuparan. Ang mayaman ay nagbibilang ng pera habang ang kayamanan ay nagbibilang ng halaga. Ang mayayaman ay kayang humanga sa mga tao, habang ang mayayaman naman ay lumilikha ng pamana. Maingay si Rich, tahimik ang kayamanan. At narito ang isang bagay na dapat pag-isipan. Maaari kang magmukhang mayaman, ngunit stressed. O maaari kang magmukhang simple, ngunit mayaman. Ang pagkalugi ay sitwasyon. Ang mahirap ay pagkakakilanlan. Ang mayaman ay halaga at estado ng pagkatao. Para sa akin, mas pipiliin kong maging salat sa paningin kaysa mabuhay sa takot kailanman. Mas gugustuhin ko pang magpayaman kaysa habulin ng kayamanan dahil ang kayamanan ay pagkakahanay, kalusugan, kalinawan, layunin at kalayaan. At kapag naunawaan mo na ito, ititigil mo na ang pagsisikap na magmukhang matagumpay. Nagsisimula kang maging mahalaga. At iyan ang kawili-wiling katotohanan.